Alam mo yung pakiramdam na mag-isa? Walang kausap, walang malabasan ng hinanakit, walang masabihin ng nararamdaman. Kaya sumubok ng mga bagay na hindi naman kailangan. Ako nga pala si Tio. This is a story about how I fall in love with a girl I've met online. Isa akong introvert na tao na gusto lang makaramdam ng pagmamahal. Di ko alam kung paano makipag-usap sa tao in person, kaya sinubukan ko sa online. Siyempre lahat naman tayo gusto kilalanin yung tao. Magsimula sa pagiging magkaibigan. Pero pag nakikita na nila yung mukha ko, hindi na nila ako kinakausap. Yes, pangit ako. Sad ba naman pakinggan pero pangit talaga ako. Naghahanap na ako ng taong tatanggap sa akin. Hello. Pwede makipagkaibigan? Sure. Sure na talaga? Oo naman. Bakit? Pangit kasi ako eh. Sure ka talaga? Oo naman. Bakit? Pangit kasi ako eh. Wait, sad boy. Joke. Wala naman kasi sa itsura yan, pre. Nax, ikaw pinakauna nagsabi sa akin yan ah. Sira. Marami din diyang iba. Di bumabasta sa itsura. Bakit ikaw? Bumabasa ka ba sa itsura? Siyempre, hindi. Siguro pangit ka rin na. Oo na lang, pre. Uminado naman ako na na-attract ko sa itsura. Pero nahuhulog ako sa ugali. Pero syempre, wala naman akong karapatang magreklamo, diba? Kasi wala naman ibang tatanggap sa akin kundi kapwa ko lang. Pwede bang mahingi yung Facebook mo? Sige, sure. My name is Kaylee, but you can call me Kay. Ikaw ba yung pusa yung DP? Oo, yan nga. Bakit pusa DP mo, pre? Di ba nga, pangit ako? Sige. Goods yan, same vibes tayo. Masaya kausap si Kay. At masarap yung kwentuhan namin. Mabilis siya mag-reply. Pero pinaka-importante sa lahat, di siya bumabase sa itsura ko. Pero unti-unti ko napapansin na meron din siyang kausap na iba. Uy, Kay. Tignan mo ito, may bagong chismis na naman sa Facebook. Sinend ko sa'yo. Wait, saglit lang. May kausap ka ba? Oo. May mga nag-reply kasi sa my day ko, mga di ko kilala. Nag-my day ka pala. Wait, check ko. Laking gulat ko nung nakita ko yung my day niya. Nag-my day siya ng mukha niya at sobrang ganda niya. Di ko na-expect na sobrang ganda niya. Kasi buong akala ko, kagaya niya ako na pangit. Ang puti ng kulay niya, maganda mga mata, matangos, at ang pula ng mga labi niya. Nung una, nagduda ko na siya to. Ikaw ba yan? RP mo lang ata to eh. Ha? Sinasabi mo? Friends ko dito sa Facebook, mga pamilya ko eh. Weh, di nga. Gusto mo, busy pa tayo eh. Pinagpasyahan ko na mag-video call kami nun. Pero nakapatay lang camera ko dahil nahihiya at natatakot ako na baka lumayo din siya sa akin kapag nakita niya mukha ko. Nagulat na lang ako na totoo nga siya. Siya yung nasa my day niya. O, diba? Sabi sa'yo eh. Sabi mo pangit ka. Kaya nga. Buti di mo ako nilayuan. 3 buwan na kami nag-uusap ni Kay. Pero hanggang ngayon hindi niya pa rin ako nakikita. Nakita niya na yung mga pictures ko na may filter. Pero karamihan dun puro tinatakpan mo ako. Lagi ko kasi tinatakpan yung ilong at bibig ko eh. Natatakot kasi ako na yung taong masaya ako nakakausap at nasasabi ng hinanakit sa buhay, biglang mawala. May kaibigan ako dati na lagi ko nalalabas ng mga saloobin ko. Tawag ko nga sa kanya si. Sa kanya ko kasi sinasabi yung mga anxiety ko. Kaso, bigla siya nagkaroon ng babaeng kalaro sa Valorant. Okay lang naman, pero ayoko yung ganung pakiramdam. Yung pagpapalit ka sa taong kakakilala lang
dahil mas masaya siya kausap. Nag-uusap kami ni Kay nun, tapos naubusan ako ng sasabihin. Kaya may tinanong ako sa kanya at kinagulat ko yung sagot niya. Uy Kay, nga pala, tagal na natin nag-uusap, di ko pa alam kung taga saan ka. Taga Mars ako, pre. De joke. Taga Quezon City ako. Ha? Seryoso? Oo, bakit? Taga dyan din ako. Saan ka sa Quezon City? Hala, ikaw muna. Taga Commonwealth ako. Ikaw? Hala ka, taga dyan din ako eh. Weh? Seryoso nga? Oo nga. Nagulat ako noon nung nalaman kong ilang hakbang lang pala yung layo niya sa akin. Pero nakaramdam din ako ng takot. Kasi may parehas kaming mga kakilala. Natakot ako na baka sabihin ng mga kakilala niya na ganito itsura ko. Hindi gwapo, hindi katangkaran. Higit sa lahat, wala sa akin yung hinahanap nila sa isang lalaki. Nagaya siya makipagkita sa akin pagkatapos daw ng quarantine. Hindi ko alam kung paano makipagkita sa kanya. Dahil natatakot ako na baka pag nakita niya ako sa malayo, hindi niya na ako siputin. Natatakot din ako sa maraming tao at takot ako na mapahiya o masabihan ng kung ano-ano sa mga pampublikong lugar. Pero alam niyo yung pakiramdam ng gustong-gusto mo siya makita. Gusto mo siya yakapin at sabihin ng salamat dahil nandiyan siya sa mga panahong wala kang makausap o masabihan ng saloobin. Ano, kita nga tayo after quarantine. Hindi ko lang alam. Natatakot ako eh. Baliw ka ba? Di naman ako nangunguha ng lamang loob. Alam ko naman yun. Nakuha mo lang puso ko. Nakuha mo lang puso ko. Sira. Hindi ka makakahinga ngayon kung wala kang puso. Baliw. Ako kasi si Iron Man. Kaya sa'yo na yan. Sige pre, tago ko na to sa garapon ha. Hindi ko alam kung nanadya ba siya o manhid lang talaga siya. Pero totoo na yung naramdaman ko sa kanya eh. Nagkakagusto na ako sa kanya. Halos 5 buwan na kami nag-uusap at siya lang nang siya ang lagi ko nakakausap. Mula umaga hanggang gabi, siya lang yung nandyan para sa akin. Pero minsan napapansin ko, tumatagal na siya mag-reply sa akin. Nararamdaman kong may kausap na siyang iba. Sino nga ba naman ako para magselos? Kaibigan niya lang naman ako at wala siyang nararamdaman para sa akin. 1 buwan na lang at matatapos na yung quarantine. Napagpasyahan ko na din na pumayag makipagkita sa kanya dahil naging komportable naman ako sa kanya. Nangako rin naman siya na hindi siya babase sa itsura. Wala naman daw kasi sa mukha yan. Nasa kalooban niya ng tao. Habang nasa quarantine pa kami, naglalaro kami ng iba't ibang mga laro para malibang sarili namin. Arat laro ka? Arat pre. Ingat ka dyan. May narinig ako naglalakad dyan. Babysickan ko lang to pre. Tignan mo. Kala ka ba basic? Ano ba yan? Nasa likod ko pala. Huwag ka mag-alala pre. Parating na Knight in Shining Armor mo. Nax, sige nga ubusin mo. Knight in Shining Armor daw. Marinig ko lang siyang tumatawa. Nagiging masaya na din ako. Dumating na yung araw na makipagkita siya sa akin. Hindi ko alam kung ano susutin ko ng araw na yun. Sa sobrang kabado ko, naging magulo sobrang mga damit ko. Halos di na rin ako makahinga sa sobrang kaba dahil di ko talaga ma-imagine na darating tong araw na to. Asan ka na? Ito na, palabas na ng bahay. Saan nga ba tayo magkikita? Dito lang sa Plaza since malapit tayo dun. Sa harap pa talaga ng barangay ah. Tropa ko mga barangay dun pre, huwag ka mag-alala. Habang nakaupo ko sa parking yun di ko mapigil ang kabad dahil sa mga taong nakapaligid sa akin. Halos dinig yung tibok ng puso ko. Pero nung dumating siya, halos tumigil yung puso ko. Hindi ko maramdaman yung buong katawan ko nun.
habang pinipilit ko ibalik yung sarili ko sa katinuan. Sobrang ganda niya. Siya ata yung pinakamagandang tao na nakilala ko. Di ko alam ano matatawag ko dun sa araw na yun. Kung date ba o kumain lang. Nakipagkita lang naman kasi ako sa kanya, tas bumili kami ng milk tea, tas umuwi na kagad. Pero ang pinaka-importante sa lahat, kinausap niya pa rin ako kahit nakauwi na kami. Sobrang saya ko nun kasi akala ko i-ghost niya na ako tulad ng ibang kakilala ko pag nakikita mukha ko. Unti-unti ko nararamdaman na may nararamdaman din siya para sa akin. At naniniwala ko di siya babase sa itsura. Sobrang nahiya ako kapag pre. Bakit naman? Ang dami kasi nakatingin sa atin nun eh. Ang ganda mo kasi, tas may kasama ka mukhang aso. Sira, wag mo pansinin yung mga taong yun. Cute kaya ng mga aso, tas ang tangkad mo pala. Naks, pinuri pa nga ako. Nagbabalak na ako umamin sa kanya kasi naramdaman ko na may pag-asa ako. Kasi napapangiti ko siya. Nakalipas na ng isang buwan nung nagkita kami, napagpasya ko na din na umamin na sa kanya na gusto ko siya. Totoo nga, mahal ko na siya eh. Lalakas ako na loob ko na sabihin sa kanya lahat ng nararamdaman ko sa kanya. Okay, may gusto ko sabihin sa'yo. Ano yun? Gusto ko lang malaman mo na maraming salamat at nandyan ka sa mga araw na nalulungkot ako. At nagiging masaya ako kapag nakakausap ka. Salamat at hindi mo ako iniwan nung nakita mo yung itsura ko. Gusto ko lang din malaman mo na Tio, gusto... hindi pwede. Okay? Hindi pwede, Tio. Paano hindi pwede? May gusto akong iba. Nagkakagusto na rin siya sa akin at MU na kami. Ah, ganun ba? Sorry, Tio. Hindi, okay lang. Simula nung umamin ako sa kanya, hindi niya na ako inausap. Tuloy na nasira yung puso ko nun at pakiramdam ko na wala nang ibang nagmamahal sa akin. Namipas ng 3 araw at iyak lang ako ng iyak sa higaan ko. Binaksan ko yung phone ko nun at nakita ko yung ID niya na sila na ng boyfriend niya. Matangos yung ilong, makinis yung mukha, ibang iba sa akin. Tama naman talaga siya eh. Wala naman sa itsura yung totoong ganda ng tao. Pero wala rin siyang sinabi na magmamahal siya ng katulad ng ganun. Sadyang yung kaibigan ko na nakilala sa online hanggang kaibigan ko lang pala talaga. 2 linggo na ang nakalipas nung pagbastad niya sa akin. Hindi pa rin ako nakaka-move on. Tuwing bubuksan ko yung phone ko, halos tumitigil lagi yung mundo ko. Ang sakit makita na yung taong lagi mo napapangiti, iba na yung nagpapangiti. Yung tao mo lagi napapasaya, iba na nagpapasaya. Yung taong lagi mong kasama, may kasama ng iba. Hinihiling ko na lang sana na huwag siyang saktan ng lalaki minahay niya. Na sana huwag niya sayangin yung taong pinangarap ko makasama sa pagtanda. Gusto ko lang sabihin sa kanya na salamat. Salamat sa lahat ng pinagsamahan namin. April 25, 2020. Napagpasyahan ko na tapusin yung naramdaman kong sakit. Naisipan ko na mawala na lang sa mundong to. Total, wala naman akong silbi para sa kahit kanino eh. Gusto ko na lang sabihin na salamat. Salamat sa lahat ng taong napasaya ko at napasaya ako. Maraming salamat. Theodore Kyle, Portugal. Time of death, 3:22 a.m. Cause of death, internal bleeding. Tumalon si Theo nun sa rooftop nila at nauna yung ulo niya sa pagbagsak. Di pa nga pala ako nagpapakilala sa inyo. Ako nga pala si C.
O mas kilala niyo sa pangalang Ellie. Kaibigan naman ni Theo. Ako nga pala si Ellie. Binabasa ko ngayon yung suicide diary ni Theo. Ang sakit lang isipin na yung mga panahong wala ako sa tabi niya naghihirap na pala siya ng sobra. Ang sakit isipin na pinagpalit ko yung taong nandyan para sa akin sa babaeng kakakilala ko lang sa online. Habang si Theo yung nandyan para sa akin nung araw na nahihirapan ako. Ang sakit isipin na hindi ko na mababalik sa kanya yung oras na binuo niya ako habang siya yung nagkukulang para sa sarili niya. Sakit sa pakiramdam na nawalan ako ng isang mabuting kaibigan. Kung marinig mo man to, Theo, maraming salamat. Salamat sa pagkakaibigan natin. Theo, patawad. Gusto ko lang sabihin na sa lahat ng nakikinig ng binabasa kong ito, na sana ingatan niyo yung taong nandyan para sa inyo. At ingatan niyo ang mga buhay niyo. Dahil lagi may taong nagmamahal pa sa inyo.